Father, ang hirap maging laging mabuti. Kahit ganon tayo kabuti, ang hirap mag-maintain na tayo mabuti. Darating ang pagkakataon, magkukulang tayo. Magkakamali tayo. Magkakasala tayo. At napakahirap na kapag dumating yung pagkakataong ngayon, ay walang magsinding muli ng ating liwanag. Ang pinagdarasal, hindi lang yung mga problemado, yung mga nasa ibaba, kahit na yung mga parang Superman, superhero ng buhay mo. Kasi parang lahat kinakaya, hindi lahat kaya ng tao. Darating yung pagkakataon, kailangan din ng motivation and encouragement ng mga ito. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang pagdadala kay Jesus sa templo. Sapagkat ayon sa kautusan na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo sa pamamagitan ni Moises, ang mga unang anak na lalaki ay nakatalaga sa Panginoong Diyos. Kaya dapat na ipresenta, ihandog sa Diyos. That is why yan ang ginawa ni Abraham kay Isaac. Yan ang ginawa ni Ana kay Samuel. At yan ang ginawa ni Manoah kay Samson. Lahat sila inihandog, inialay ang kanilang unang anak na lalaki sa Diyos. Kasi ang unang anak na lalaki para sa mga Hudyo ay the best. And God deserves the best. Ngayon, kung bakit nagbabasbas din tayo ng kandila sa ganitong okasyon ay sapagkat, gaya ng narinig po natin sa Ebanghelyo, nang makita ni Simeon si Kristo, kahit batang-bata pa lamang, natuwa siya at sa kanyang tuwa ay nasambit niya, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Kaya dito pa lang inihayag na ang Panginoong Jesus ang siyang liwanag ng sanlibutan. Liwanag na kailanman ay hindi nagapi ng kadiliman ng kasalanan. Ano ngayon ang pupwede nating makuhang mensahe sa okasyon na ito? Well, kamustahin po natin ang ating mga kanya-kanyang liwanag. Hindi yung mga kandilang sinindihan natin kanina, kundi the light of God in us. Ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo 5:14 and the following verses, let me paraphrase it. You are the light of the world. Kayo ay ilaw ng sanlibutan. Hindi ko kayo bibigyan ng liwanag para itago lamang. Kaya pagliwanagin ninyo ang inyong sinag upang makita ng mga tao ang inyong kabutihan, nang sa gayon ako ay kanilang mapapurihan. Diba? Kapag may mabuting tao, pinapupurihan natin ang Diyos dahil dito. Kaya sa mga nagpapakabuting asawa, nagpapakabuting ama, ina, nagpapakabuting anak, napakabait sa mga magulang, hindi man kayo mapasalamatan ng inyong mga mahal sa buhay ng tahasan. Sinisigurado ko sa inyo, kapag sila'y nagdarasal, pinapasalamatan nila ang Diyos dahil sa inyo. Lord, salamat po. Napakabuti ng asawa ko. Salamat po. Pinupuri kita at pinasasalamatan. Lord, napakabuti mo. Kasi napakabuti ng anak ko. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti ng kapatid ko. Kahit hindi ka mapasalamatan ng tahasan, okay na yun. Sapagkat yun ang ating misyon. Ang dahil sa ating kabutihan, ang Diyos ay maparangalan. Kaya kinukumusta ko. Kamusta na ang liwanag na binigay ng Diyos sa akin at sa iyo? Mayroon pa ba? Baka naman umaandap-andap na. And worse, baka nawawala na. Kamakailan kasi mayroong nag-confide sa akin. Kilala ko yung taong ito. Napakabuting tao, lalong-lalo na para sa mga kapatid niya. Ulila na nga po pala sila, ha? Pero napakalaking tulong niya sa mga kapatid niya. To cut the story short, nagkaroon siya ng problema sa isa niyang kapatid. Nagtampos sa kanya sapagkat hindi niya napagbigyan. Ano man yan, basta hindi niya napagbigyan. Galit daw sa kanya, Father, ilang buwan na akong hindi kinikibo. At ang masakit pa, may mga nakakarating pa sa kanya mga kwento na galing sa kapatid niyang ito. Father, totoo pala yung kasabihang kahit napakarami mong nagawang kabutihan, isang pagkukulang mo lang. Lahat ng iyan, baliwala. Lahat ng iyan, makakalimutan. At hindi ko makakalimutan yung pinakahuling sinabi niya, Father, ang hirap maging laging mabuti. Father, ang hirap
maging lagi na mabuti. Hindi ko makalimutan yan because when she says that, it was when I realized, kahit ganon tayo kabuti, ang hirap mag-maintain na tayo'y mabuti. Ang hirap mag-maintain ng ating sinag. Kasi darating yung pagkakataon, hahanginin ang sinag natin. Darating yung pagkakataon, magkukulang tayo. Magkakamali tayo. Magkakasala tayo. At napakahirap na kapag dumating yung pagkakataong ngayon, ay walang magsinding muli ng ating liwanag. Lalo pa kung ang mga inaasahan mong taong magsisindi muli nito, ang mag-encourage sa'yo, ang magsasabing, okay lang yun, ano ka ba? Ayos lang yun, alam kong gipit ka rin. Okay lang yun, ang dami mo nga nang tulong Ngayon pa ba ako magtatampo sa'yo? Napakahalaga na kapag nangailangan ka ng encouragement, may magmo-motivate at may mag-i-encourage din sa'yo. Kaya, paalala ha, ang mino-motivate, ang ini-encourage, hindi lang yung mga problemado. Kahit na yung mga light and shining armor ng buhay mo. Yung someone who is doing well, yung kala mo matatag, yung kala mo laging energetic, yung lahat ng tao nangangailangan ng encouragement. Sapagkat lahat ng tao may pagdadaanan. Darating ang panahon ng kanyang matinding pangangailangan. At kapag dumating yon, siguraduhin mo kung papaanong sa mahabang panahon ay nandyan siya para sa iyo. Pagdating ng panahon yon, dapat maasahan ka rin sana ng taong ito. Ang pinagdarasal, hindi lang yung mga problemado, yung mga nasa ibaba, kahit na yung mga parang Superman, superhero ng buhay mo. Kasi parang lahat kinakaya. Hindi lahat kaya ng tao. Darating yung pagkakataon, kailangan din ng motivation and encouragement ng mga ito. Kamakailan ay nagpadala ang ating bayan ng isang basketball team, strong group, sa 33rd Dubai International Basketball Championship. At isa sa mga nag-shine talaga, especially among the locals, na pinadala natin kasi may mga imports na kasama. Si Dwight Howard pa yung isa. Lalakas na mga imports natin. Pero nag-shine ang isang local na si Kevin Kiambao. Nag-average ng 18 points, 4 rebounds, 4 assists. Kaya isa siya sa naging pangunahing dahilan na masweep ng bansang Pilipinas ang 5 games in a row hanggang sa makarating ng finals. Consistent kasi parang ang import Ang tindi. Kaya obviously, he was shining brightly para sa Team Pilipinas until he was held scoreless during the finals. Hindi siya naka-score kahit isa nung finals. Isipin nyo yun. All the while maganda yung laro. Pagdating sa finals, hindi naka-score. Kaya ito ang isa rin sa mga naging dahilan kung bakit he fell short. Konting-konti lang yung lamang. Kung i-score sana siya, kahit 3 o 4 lang, panalo tayo Kakalungkot. Pero mas nakalulungkot yung komento ng marami na mga utak talangkang Pilipino. Kaya hindi umunlad ang bansa natin Kahit saan, mga politiko, kahit tayo, ordinaryo, nakaw. Ewan ko sa inyo. Sabi ng mga bashers, nakaw, overrated. Pag sinabing overrated, masyado lang hinipe ng media, pinasikat ng media, pero hindi daw magaling talaga. Ganon? Dahil lang sa isang off night, nakalimutan mo na ang lahat? Hoy, 2-time UAP champion yan. Rookie of the Year ng UAP yan. MVP ng UAP yan. PBA D-League champion yan. PBA D-League MVP yan. At umiscore yan ng malalaking puntos in all our 5 games while playing alongside superstars, high-caliber imports tulad ni Dwight Howard. Di mo napansin yun? At nakalimutan mo na yun? Talaga nga naman, oo. At nakalimutan mo na, bata pa yung tao. Marami pang magagawa na maganda yan kung i-encourage lang. And that's how we keep the light in someone else's life burning by encouraging, by motivating. Kasi ang sabi ko kanina, di ba? Magkakamali at magkakamali tayo. At hindi naman din natin kontrolado kung kailan tayo magkakamali. Kung tatanungin ko, yung batang yan, malamang sabihin niya sa akin, Father, kung pwede nga lang in all those 5 games in a row, off night ko na, wag lang sa finals. Kasi kailangan yung finals Anong magagawa niya? Consistent siya in all 5 games. Pagdating sa finals, inalat.
May magagawa ka? Wala. Ginusto niya? Hindi. Yung kaibigan ko, ang sabi niya rin sa akin, Father, gusto ko ba na matanggihan siya? Nasanay nga akong tinutulungan siya. Hindi niya alam kung paano dinudurog ang puso ko na hindi ako makapag-abot sa kanya sapagkat kailangan ko rin naman. Hindi niya alam kung paano dinudurog ang puso ko na hindi ako nakapag-abot sa kanya kasi nakasanayan ko na kinakaya ko ang lahat para sa kanila. Kaya mas nadudurog daw ang puso niya ngayon na hindi siya naintindihan ng taong inaasahan niyang makakaintindi sa kanya. Darating ang pagkakataon, aandap ang ating liwanag. Pag umandap ang ating liwanag, napakalaking bagay kung maintindihan tayo ng lahat, lalong-lalo na ng mga nakakita, nakinabang naman sana ng ating sinag. Sila yung dapat na unang mag-encourage sa atin Diba? Napakasakit kung yan ay hindi natin mararanasan. Kanina, habang may sindi-sindi yung kandila na hawak natin. Yung iba sa inyo, struggling na to keep it burning. Yung iba nawawalan ng liwanag. Buti na lang at may katabi ka na immediately bibigyan ka uli ng liwanag. Na kung lalagyan natin yan ng dialogue or caption, parang sinasabi ng katabi mo sa totoong buhay, okay lang yun, ano ba? Sindihan mo uli. Okay lang na magkamali. Hindi mo naman sinasadya. Bawi na lang uli. Ayan may sinag uli. Laban uli. Mahirap yung namatayan ka ng kandila. Sabihin ng katabi mo, ako sa'yo, bahala ka. Hanap ka ng posporo. Mahirap yung. Because that will keep the person in the dark moment of his life. Buti nga Alam nyo bang pagkatapos ng tournament, ng 33rd Dubai Basketball Championship na yan, si Kevin Kiambao nakasama sa mythical selection. Ibig sabihin, yung isang grupo ng pinakamagagaling sa torneyong yon. Buti pa yung mga banyaga, nakita yung kalidad ng bata. Hindi katulad ng ibang mga Pilipino dyan, na mga utak talangka. At buti na lang, na-include din siya sa bagong roster ng Team Pilipinas Gilas ngayon. Akalain yung nang ma-confirm ni Kevin na siya'y kasali, tumawag daw agad kay Team Cone at sinabing, what role am I gonna play? Kumbaga, reporting for duty agad. Even though he just played bad. Bakit? May nagtiwala agad. That's it. Hindi lang natin kailangan ng inspirasyon. Kailangan din natin ng motivation. Kasi, hindi sa lahat ng pagkakataon, nandun ang inspirasyon na makagawa lagi ng mabuti. Lalong-lalo na kung may mga uncontrollable situation at pangit na sitwasyong mangyayari. Nakakapanlumo yun Kahit di mo gusto, nangyari Sa gayon, yung inspirasyon, sasadsad yun. Kaya kailangan mo ng motivation. Yung inspirasyon, that fires us up. Yun ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Inspiration. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Mag-aaral ako ng mabuti. Aabutin ko pangarap. Yan, inspiration. Papakabuting tao ko. Pero hindi laging ganon. Yung inspiration, that will fire us up. Pero yung motivation coming from our loved ones especially, that will keep the fire, the light burning in our hearts. Sana may mga taong ganyan sa buhay natin. Kagabi, sakto, habang pinagninilayan ko ito, kakapagnilay ko lang kasi sa buhay ni David. At si David, nagkasala niya ng matindi. Di ba nangalo niya si David? Pero tingnan po ninyo, pagkatapos niyang magsisi sa kanyang pagkakasala, hindi na yun uliratin ng Diyos. Hindi na i-mention yun sa Bible. At ang sabi ng Diyos patungkol kay David, pattern after his own hearts. Hindi nagbabago ang pagtingin sa atin ng Diyos. Kaya sana mga kapatid, meron tayong kapwa na yes, mag-motivate sa atin, pero kunin natin lagi ang motivation natin sa Diyos. Siya naman ang nagsabi, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod, napapagal at nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingan. I'll motivate you. Hindi niya sinabing, lapit ka sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo. Kasi hindi garantisado na tutulong ito. Kung minsan, they don't care. They don't want. Kung minsan, may pinagdaraanan din naman sila. Kaya ang sabi ng Panginoon sa akin kayo lumapit. Yun garantisado. Kasi ang sabi niya, di ba? I will be with you always until the end of time. Tingnan niyo si Simeon. Yung fire sa kanyang puso, inalagaan niya. Sa papaanong paraan, lagi siya sa templo. Pinagtibay niya ang relasyon niya sa Panginoong Diyos.
Kaya kahit ang tagal-tagal, hindi pa niya nakikita si Jesus, ang kaligtasan, hindi siya pinanghinaan ng kalooban. Maganda na meron tayong pamilya, meron tayong mga kaibigan na laging nandyan para sa atin, ha? Pero huwag nating masyadong asahan kasi baka tayo malungkot lang. Ang lagi nating asahan ay ang Panginoon at upang mangyari yan, magkaroon tayo sana ng mas malalim pang relasyon sa Panginoon. Mas lalo tayong magdasal. Mas ugaliin natin ang tumawag sa Kanya. At syempre, tambalan natin ang pagpapakabuting tao para mas maramdaman natin ang Kaniyang pagmamahal. Amen.